Okay. Tingnan mo ito. Tanungin natin ang larong ito. Linfan, saan ka naman nagpunta? Hindi naman ganun. Nasagal ka? Ay! Gusto mo ba akong sunugin hanggang mamatay? Sayang ang pagtatawanan sa taong naghihingalo. Mas mabuti mamatay ka na agad. Mas maraming insurance compensation na makuha natin. Mas mabuti. Suwewe, kanina, ang iyong pangatlong kapatid na babae, hinagisan ako ng tubig at hindi naman ako naglakas loob. At ngayon, umaasa ka rin sa kamatayan ko? Nandito ka na. Buhay pa talaga ang asong ito. Kayong dalawa, sumusobra na kayo. Nakikipagrelasyon ka sa ibang lalaki na hindi ko man lang nalaman. Anong kwalifikasyon ang meron ka para husgan ako? Mahal, bakit lalong nagiging makulit ka? Ay nako, tara na. Ikaw babae ka! Papatayin ba ako? Pag nakita pa kita sa susunod, maniwala ka man o hindi, aapakan ko talaga ang kamay mo! Bumili ako ng bulaklak para sa'yo. Paano hindi nakilala ni Suiwei, si Xu Yuxing? Kataas-taas ang pinuno. Nandito kami para sa'yo. Nandito na kayo. Ano nangyari 3 taon nakaraan? Kumusta ang pag-akyat? 3 taon na ang nakalipas. Sige, habulin niyo siya! Tatlong taon nang nakalipas, isang grupo ng mga killer ang nakipaglaban para makuha ang Blood Jade. Sinubukan nilang patayin ako. Tignan nyo kung sino ang nasa likod ng mga ito. Opo. Paninoon, ikaw ang hari ng dugo. Bakit kailangan mo gumawa ng krimen sa pamilya So? Bakit kailangan mo pang gawin ito? Nakakainsulto. Tinulungan ako ni Sue na may balik ang dugo at dugo at iniligtas niya ang buhay ko. Itong pabor ko sa kanya. Pero sarili kong negosyo yon, hindi mo na kailangan. Oy, ano ba? Oy, anong ginagawa mo dito? Sobrang gabi na. May sakit ka. Bumalik ka sa kwarto mo at magpahinga. Wala si ate ngayon. Ako na ang bahala sa'yo. Kuya, uminom ka muna ng tubig. Itong anak ng pamilyang Sue, walang hiya talaga. Bakit ang bait mo sa akin? Pagkatapos ng lahat, hindi ba magiging malupit sa'yo sina Ate Wewe at Mama? Hindi sila malupit. Hindi pa ba sila malupit sa'yo? Sa bahay na ito, ang bayaw ko lang ang nag-iisang gumagabay sa akin. Bayaw, kung hindi ka tinatato ni Sister Wewe, ako ang magagabay sa'yo. Ayusin mo ang trabaho mo. Siguraduhin mo mamamatay siya. Pag namatay ka, ang insurance money mo, ibigay mo na lang sa akin. Simula ngayon, dito ka na lang. Kuya. Jinghao, bakit ka nandito? Gusto ng kapatid ko, napatayin ka. Ang sama talaga ng babaeng yun. Para lang sa konting kabayaran, papatay ng sariling asawa niya. Umalis na tayo dito. Suwewe, ayos lang na abusuhin mo ako kapag may sakit ako. Ngayon, gusto niyang pumatay para sa pera. Kawawa naman. Sa pagkakataong ito, ang kanyang mga kalkulasyon, nabigo na. Nasaan siya? Nasaan si Ming Fan? Hindi man lang mabantayan ng isang tao. Hanapin niyo siya! Sige na, huwag ka na magalit. Ang isang taong namamatay, hanggang saan ang kayang takbuhin. Sabi nila, si Su Xinghe may gawa nito. Si Su Xinghe? Anong ginagawa niya dito? Hindi kaya niligtas niya ang tao yon. Si Su Xing, at ang asong ito ay umalis. Pumunta agad sa budigan ni Su. Ang tanga naman ng babaeng ito.
Wala naman talaga akong sakit. Hindi ba't si Su Weiwei ang nagligtas sa akin 3 taon nang nakalipas? Ito ay si Su Xinghe. Kuya? Xinghe, gising ka na. May niligtas ka bang taong 3 taon nang nakalipas at pagkatapos ay binigay mo ito sa kanya? 3 taon nang nakalipas. Nasa panan ako ng bundok. Iniligtas ang isang lalaking nakamaskara. Ibinalik ko sa kanya ang bracelet na ito. Ano palang meron, kuya? Ikaw talaga yon, Xinghe. Liu Fan! So, Xinghe, anong ginagawa ninyong dalawa dito? Sinasabi ko lang, bakit masyadong nagmamalasakit si So Xinghe sa'yo? Matagal na pala kayong naglalandian sa likod ko. Tigilan mo ng pagparatang sa ibang tao. Sino ang walang hiya? Ang sumama sa ibang lalaki at nagplano pang patayin ang asawa mo. Walang hiya ka. Paano mo nasabi yan? Pinakain at pinainom ka ng pamilya So araw-araw. Ngayon, dapat ka pa rin bang maging asawa ko? Ang payo ko sa'yo, humiga ka na lang at hintayin ang kamatayan. Naglakas loob ka pang pumunta dito para sirain ang plano namin. Sa totoo lang, hindi talaga ako naniniwala sa kwento mo. Di bale, aalis din ako pagdating ng panahon. Teka lang. Ikaw talagang babae ka. Likas talaga ng tao. Parang nanay mo lang. Mahilig ka pa din magnakaw ng lalaki. Huwag kang sumigaw. Inosente kami ni Kuya Lin Fan. Tumahimik ka. Kami ay harap sa iyo ngayon. Walang iya ka talaga. Sinaktan mo ako para sa kanya? Mahihirapan ka sa pamilya So mula ngayon. Nagpapakita ka ng lakas ng loob ngayon ah. Hindi ako magpapakita ng kabaitan sa'yo. Sa tingin mo ba, isa lang akong dekorasyon? Security! Mamamatay ka na. Bakit hindi ka na lang tumigil? Hintayin mo ako. Simula ngayon, kailangan mo pagbayaran ng sampal na ito. Sige, maghihintay ako. Pumunta kayo sa bodega ng pamilya So sa loob ng 2 minuto. Nagpapanggap ka pa rin dito? Ha? Sinasabi ko to sa iyo, Lin Fan. Kung sino man na maglalakas loob na sumama, ay babastusin. Napakalaking tono. Ako, si Blood Rose. Hindi kailanman may utang na pabor sa sinuman. Paano magkikilala ni Linwan ang isang taong kasing taas na kagaya niya? Ang aming negosyo. Lahat sila'y walang kwentang bagay. Hindi na kailangan para sa matatanda na kumilos sa bawat oras. Sige, alis muna kami. Hindi ka magdedesisyon. Sige na, turuan niyo sila ng leksyon. Opo. Sasamahan kita. Uminom ka muna ng gamot. Anak ko, anong nangyari sa'yo? Sinong nambubog sa'yo ng ganito? Siya ang madalas na gumawa nito. Ang halimaw na ito. Kasama ang kapatid mo sa loob ng 3 taon. Palihim niyang hinalikan ng asawa ko. Natagpuan ko silang dalawa magkasama. Sumunod talaga si Lin Fan na makasama si Sheng, ang bastarda na yun. Paano natin siya mapapatay sa mismong lugar? Ngunit si Lin Fan at ang iba ay walang hiya. Tinalo pa ako ng ganito. Huwag kang mag-alala. Ipaghihiganti kita. Pero nasa likod nila, si Lady Snow Rose. Ano? Ang Snow Rose? Kahit ang hari ng Niebe, hindi ko sila maliligtas. Ma'am, wala pa ring idea kung nasa ng trono. Hindi, ang buhay o kamatayan ng Panginoon ay hindi tiyak. Hindi rin alam ang kinaroroonan ni Xinyu at Xinwu. Ang pamamaril sa taong iyon ay naging sanhi ng pagkakawalan ng master. Nahulog din sa kalsada ang nauugnay ng WeChat account. Mayroon ka bang anumang paraan para i-save ito? Sinasabi ng iisang grupo ng mga dragon ay hindi maaaring walang pinuno ng isang araw. 3 taon na tayong lumulubog. Kung magpatuloy ito, hindi ito solusyon. Ngayon, tinatawag ko ang lahat ng matatanda magrekomenda ng isang tauhan ng ahente. Muling makikiisa sa Snowy Forest para iligtas ang krisis. Muling lumitaw si Shu Dao Xinwu. Pagputol ng ulo. Sangayon ako! Sino ang magiging ahente para sa Blood Moon Lock? Sino? Kung sino ang may token. Ito ay Blood Rain. Lord, sino ka? Para makuha ang Blood Domain Token, inutusan kitang habulin ng King of Snowland, pero may gumulo sa plano, kaya walang natira. Lord, hindi ko magawa! Parusahan niyo ako! Isa pang tsansa mabuhay, ang token at King of Snowland,
Gusto kong malaman agad. Opo, Lord! Ibebenta mo to. Pag naibenta ko ang warehouse ng Su family, magagamot na ang bayaw ko. Ang warehouse ng Su family, iyan na ang lahat ng yaman mo. Kapag binenta mo yan, paano ka na mabubuhay? Pero ang sakit ng bayaw ko. Fool! Ang totoo, wala akong sakit. Bayaw, anong sinasabi mo? Walang sakit? Hindi ba may cancer ka? Nagpanggap akong may sakit para kay Su Weiwei. Akala ko, gaganda ang pakikitungo niya sa akin. Mabuti, hindi na ako mag-aalala. Bakit mo tinago sa akin ng ganito katagal? Hindi na kailangang ibenta ang warehouse. Pinalayas ko na ang bibili. Mag-impake at umalis. Sa akin na itong bodega. Ang warehouse na to, hindi ito ibebenta. Ang warehouse ng Su family, ang tanging mana ko mula sa tatay ko. Kung mabenta to, wala na akong matitirhan. Nandito ako. Walang hiyang bata, pumunta ka rito ngayon din. Subukan mong lumagpas ng 1 minuto, makikita mo. Chinghe, bilisan mo, lumapit ka dito. Ginoong Cheng, ito si Chinghe ng pamilya namin. Ano sa tingin nyo? Naaayon ba siya sa inyong kagustuhan? Hindi masama, inosente at kaakit-akit. Ayos na ang usapan. Walang problema. Haha, Chinghe, nagustuhan ka ng anak ni Ginoong Cheng. Kapag pinakasalan mo siya, di ginhawa na ang buhay mo. Ano ang iyong sinasabi? Ang anak ng Zhang family? Yung kilalang paman ng lahat. Hindi ako magpapakasal. Wala kang kwenta. Pakakasalan mo siya sa ayaw at sa gusto mo. Nag-uusap tayo ng importante. Bakit ka sasagot ng telepono? Sarado na. Wala nang darating. Gusto ko to? Kasunduan din. Anong problema? Hindi na! Wala kang kwenta. Ganyan lang. Palpak ka pa. Kung hindi papayag si tatay, makisira lahat ng pinagplanuhan natin. Dahil pala ito sa blood domain. Hayop kang Wuzong Yu. Walang utang na loob. Dalhin niyo siya sa tangang anak ng pamilya Zheng. Madam, hinimatay po siya. Napakasama! Kung namatay talaga siya, mahihirapan tayong magpaliwanag sa pamilya Zheng. Dalhin niyo siya, ayusan, at iwanan sa kama ng tangang anak ng mga Zheng. Napakasama! Kung namatay talaga siya, mahihirapan tayong magpaliwanag sa pamilya Zheng. Dalhin niyo siya, ayusan, at iwanan sa kama ng tangang anak ng mga Zheng. Hoy, ako! Ako, teka! Ano ito? Ang babaeng ito ay pag-aari ko. Hey! Aking mahal na dilag! Manes, simula ngayon, ikaw na ang magiging may bahay ng pamilya Zheng. Halika na! Hehehehe! Maya-maya lang, hindi mo na ito mapipigilan. Ha! Kuya Lin! Sino ka ba? Ha? Anong ginagawa mo sa anak ko? Kuya, ako po si Lin Fan. Ang aking ama ay... Putang ina! Tingnan natin kung hindi kita mapatay. Chinghe, ako si Lin Fan. Turo ni Sulay. Akala ko kung sino. Walang iba kundi ang walang kwentang son-in-law ng pamilya Su. Sa tingin mo ba ay palalampasin ko ang ganitong pagkakataon? Kung ganoon, wala ring saysay ang pagiging isang tigre ko. Sa isip ko, walang iba kundi ang kahihiyan ng pamilya. Su, iniisip mo ba na hahayaan ko na lang ito? Eddie, nabuhay ako bilang isang tigre nang walang saysay. Bata, ngayong nandito ka na, panoorin mo kung paano ko siya pahihirapan hanggang sa magmakaawa. Ha 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 ha. Sana ay matagal ka ng patay. Patawad, huli na ang dating ko. Zheng family. What's up? Singmei, nagkamali ka. Buhay ko maawa. Palayain mo lang sila at isama mo na. Ibibigay ko sa kanya lahat ng yaman ng Zheng family. Ang pera ay maaaring kitain muli kapag nawala. Subalit mayroong mga bagay na kapag nawala ay hindi na muling maibabalik. Bayaw, paano mo ko nakita?
sabi ni Ching Mei. Pero nabayaran na dapat ang utang na loob kay Lord Rose. Halos ganun na nga. Buti na lang, para di ka naawayin ni Ate Wei. Bayaw, may gusto ka bang mangyari? Dati wala, pero ngayon gusto kong protektahan ang isang tao. Matutuwa siya kapag nalaman yan. Hindi pa niya alam. Itong si Su Chinghe, ang walang kwentang babae na iyan. Ano kaya ang gagawin sa kanya ni Master Cheng? Ano pa ba ang pwedeng mangyari? Siguradong pahihirapan siya hanggang sa mawalan siya ng buhay. Ha 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 ha. Lin Fan, Su Chinghe, bakit kayo rito? Hindi ba dapat... Ibig mong sabihin, bakit wala si Chinghe kay Zheng, tama? Kahit na, problema ito ng Su family, kaya huwag kang makialam dito, loser. Manahimik ka sa bahay, maghintay ng kamatayan, baka buo pa bangkay mo. Ibinenta niyo si Chinghe sa magamang yon. Mga tao pa ba kayo? Ano naman ngayon? Si Su Chinghe ay miyembro ng Su family. Pinalaki namin siya. Ano ang masama kung samahan niya ang isang matandang lalaki? Lin Fan, sinaktan mo ako! Su Weiwei, pwede mo akong laitin. Pero kapag nilait mo si Chinghe, isang salita, isang sampal. Lin Fan, para sa babaeng iyan ay sasaktan mo ang anak ko? Hilalanin mo nga kung sino ang tunay mong asawa. Asawa? Sinong asawa ang ganito kasama? Lahat ng kasama ang ginawa niyo sa akin. Ibabalik ko sa inyo ng doble. Sige, umalis ka. Sa kanya ka na. Sandali, Lin Fan. Si Su Chinghe ay miyembro pa rin ng ating pamilya Su. Pirmahan mo itong mga papel ng diborsyo at insurance. Total, mamamatay ka na rin. Dapat ay may iiwan kang kabayaran para sa aming si Weiwei, hindi ba? Kapag nakuha na ang bayad sa insurance, kahit paano'y magkakaroon din ng halaga ang walang kwentang ito. Kung ganon, mabibigo kayo dahil hindi naman talaga ako nagkasakit. Ang cancer, pakitang tao lang yun sa inyo. Kung ganon, mabibigo kayo dahil hindi naman talaga ako nagkasakit. Ang cancer, pakitang tao lang yun sa inyo. Imposible! Ang manadramot sa cancer mo noon? Bakit? Nasusuka ako sa'yo, masama bang kumain? Hindi ako nagka-cancer, siguro lubos kang nabigo, tama ba? Lin Fan, isa kang walang kwenta, pero napakatuso mo pala. Kung wala ang mga pakana nyo, wala ang Lin Fan na ito ngayon. Ikaw! Chinghe, tara na! Bayaw, anong ginagawa natin dito? Di na tayo pwedeng sa Su family, kailangan natin ng matutuluyan. Hindi natin kayang tumira rito, mahal. Para na, Lord Rose. Ang bahay na to ay bakante, kaya dito na lang kayo tumira. Pero, sige, bantayan niyo muna. May gagawin pa ako, aalis na. Makinig, si Su Chinghe ang nagligtas sa akin. Kung may mangyari sa kanya rito, pananagutan mo yon. Masusunod, Master, may isa pa po akong sasabihin. Hindi naging mapayapa ang blood domain kamakailan. Anong problema sa blood domain? Nag-usap ang blood domain elders na hanapin ang token. Maraming elders ang nawala sa paghahanap. Takot ngayon ang blood domain. Sure. Oo nga, pati ako inagawa na ng token. Ang aking Tiger Guard, Master, ay handa sa karusa. Kaya, ang kalaban 3 taon na ang nakalipas ay nasa loob ng blood domain. Binabati kita, Master, sa pagbabalik mo sa blood domain. Di pa lumalabas ang tunay na kulay? Wala pa sa oras? Paano na ngayon? Hindi ba't lahat sila ay naghahanap ng blood domain token? Kung gayon, ipaalam mo na lamang sa kanila ang tungkol dito. Ate Ray, bakit po? Su Chinghe, malapit na akong magpakasal kay Master Shu. Dahil naging miyembro ka ng pamilya Su noon, magiging mapagbigay ako at bibigyan kita ng imbitasyon. Ako. Ano? Umalis ka na sa Su family? Wala ka na bang matirhan? Ako, nakatira. Central Villa number 5. Halika. Ha ha ha. Ang Lin Fan na yon, mayabang lang sa telepono. Ha ha ha. Sige, ipapadala ko ang imbitasyon nyo. Siguraduhin ninyong darating kayo. Napakaswerte talaga ng Weiwei namin at mapapangasawa niya ang isang tulad ni Xu Xiao. Kahit ako bilang ina, taas noo rin ako. Ma, wag niyo pong sabihin yan. Isang napakagandang babae ni Weiwei. Pangarap siya ng maraming lalaki sa Jiang City, di ba? Kung hindi lang sumingit si Lin Fan 3 taon na ang nakalipas. Ay, huwag pag-usapan ng loser na yan. Kung hindi dahil sa kanya, matagal nang naging reyna si Weiwei. Oo nga naman. Halika, Xu Xiao, huwag na kayong magpakipot pa. Wala nang hiyaan. Bakit? At mag-isa ka lang dumating? Nasaan si Lin Fan? Ayaw ni Kuya Lin Fan? Ha! Sa aking palagay, wala siyang mukha para pumunta rito.
Tutal, ang asawa kong si Xu Ziheng ay libu-libong beses na mas magaling kaysa sa inutil na iyon. Ang inutil na iyon, ikaw lang na parang murang bilihin ang nagpapahalaga. Ang balita tungkol sa bayaw at hipag, talagang hindi kayo nahihiya? Su Weiwei, kaya pala may amoy dahil puno ng kalaswaan ang mga sinasabi mo. Lin Fan, ang kapal naman ng mukha mong magpakita rito. Sige, sumama ka sa amin. Sandali lang, Lin Fan, ano na naman ba ang iyong layunin o motibo sa pagpunta rito? Ano gusto mo? Gusto kong malaman mo, ngayon ang araw ng kasunduan namin ni Weiwei. Magpakita ka ng kawalang galang sa kanya kanina, kaya dapat kang lumuhod ka agad ngayon. At kung ayoko? Kung ganun, gagapang ka palabas, mga tauhan. Lin Fan, may pagkakataon ka pang lumuhod. 3 taon ka sa Su family, para ka lang naming utusan. Para kang aso na pagkatapos mapalaya sa pamilya, kung sino-sino na lang ang sinisigaw-sigawan. Mukhang nakalimutan nyo na ang leksyon ni Xue Meigui, Lin Fan. Sinuwerte ka lang nun. Akala mo ba talaga tutulungan ka pa ni Lord Xue Meigui? Ako si Xue Meigui ay hindi nagkakautang. Lin Fan, nandito ako para suklian ang tulong mo. Mga Ginoo at Binibini, ito po ang dati asawa ni Weiwei na isang tunay na salot. 3 taon siyang palamunin at malayang namuhay. Bukod pa rito, siya at ang kapatid ni Su Weiwei, oo, tama kayo, sila nga, ay may lihim na relasyon. Isang napakawalang hiya na tao. At sa kabila ng lahat, paano pa siya nagkaroon ng lakas ng loob na humarap dito ngayon? Bayaw, umalis na lang tayo. Umalis? Hindi ba't masyadong madali para sa inyo yon? Mga tauhan, itapon nyo palabas ang 2 walang silbi na ito. Mga tauhan, itapon nyo palabas ang 2 walang silbi na ito. Narito na si Lord Xue Meigui. Nako, Lord Xue Meigui, karangalan po na nakadalo kayo sa engagement party ko. Halika, maupo po kayo. Pagkatapos kong parusahan ang mga clown, babalik ako agad. Sino ang gumagawa ng gulo? Haha, oo, tama. Siya yung son-in-law na walang kwenta. Nanggulo siya sa engagement party ng ex-wife niya matapos sakitin ng hipag. Hindi lang siguro niya matanggap. Naku, Lord Meigui, bakit niyo pa pag-aaksayahan ng panahon ng walang kwentang to? Hayaan niyo na, Lord Meigui. Umalis na kayo, Miss Lin. Nandito ang blood domain token. Bigyang pugay ang King of Snowland. Tumayo ka na. Si Lin Fan, may-ari ng blood domain token, ang King of Snowland. Mula ngayon, sino mang kumalaban sa Master ay kalaban ko ring si Xue Mei. Teka, Su Weiwei, huwag kang umalis. Di ba ang yabang mo kanina? Kumakalaban sa Blood Rose. Teka, Su Weiwei, huwag kang umalis. Di ba ang yabang mo kanina? Umulang ako kina Xu Ziheng at tita kanina. Ano yan, Su Weiwei, sa akin mo'y sinisisi? Nura, ikaw. Lord Rose, ako at ang inyong master o hindi. Si Lin Fan matagal na kaming magkakilala, di ba? Ate, hiwalay na kami. Yung Master Xu, hindi ko nila ginalang. Anong gagawin mo? Naalala ko, lagi akong tinatawag na loser ni Binibining Su. Hindi. Bulag ako sa katotohanan. Para sa 3 taon natin, patawarin mo na ako. Naalala ko rin, sinabi ni Young Master Xu na maghanda ako at huwag matakot. Wala. Kahit pa ako ang may-ari. Hindi naman ako si Tarzan. Shen Meigui, ipag-utos ko, dahil sa kawalang galang ng pamilya Su at Xu sa blood domain, itigil lahat ng kanilang proyekto ngayon din. Lagot na, wala na tayong magagawa. Tapos na ang lahat. Naayos na ba ang lahat? Opo, Master. Sadya mong ibinunyag ang blood domain token. Kumalat agad ang balita. Hindi ka ba mapapahamak? Kailangan mo ba ng proteksyon? Paano sila lalabas kung di ko ilalantad ako? Lumitaw na ang blood domain token. Ang blood domain token napunta sa isang son-in-law sa Jiang City at ang tangang si Blood Rose, King of Snowland, ang tingin. Si Blood Rose na naman. Subukan mo muna ang son-in-law na iyon mula sa Jiang City. Kung hindi siya ang King of Snowland, kunin mo pabalik ang token. Opo, tama. Isang hamak at walang silbing son-in-law. Mukhang sa wakas ay mapapasakamay ko na ang maskara ng King of Snowland. Lord, narito po ang Su family head. Sige. Ipinapatawag niyo raw po ako? Interesado ka bang maging pinuno ng Su family? Sasamahan kitang maging pinuno. Ako ang tutulong sa iyo.
Xiaobao, mauna ka. Susunod ako. Darating ang araw na ang pwesto ng family head ng Su family ay mapupunta sa akin. Su Weiwei, hindi mo ba ako nakikita rito? Ni hindi mo man lang ako magawang tawaging uncle. Ano ka ba naman? Di ka man lang magalang. Tunay ngang kung ano ang itinanim, iyon din ang aanihin. Bakit mo sinisiraan si inay? Nagmatigas na talaga at hindi na nakikinig sa akin. Nagmatigas na talaga. Huwag mong isipin na dahil engaged ka na kay Su Xiao at kakampi mo na ang pamilya Su, ay isa ka ng Mrs. Su. Sa Su family, wala kang binatbat, pati na ang nanay mo. Kuya, pamilya tayo. Huwag ka namang magsalita ng ganyan. Tingnan mo nga yung anak mo kung anong itsura. Para siyang aso kung umarte. Ikaw, anong ginagawa mo rito? Pasensya na, nahuli ako. Wisit na bata, anong ginagawa mo rito? Importante ang pulong ng grupo. Bakit ka nandito? Umalis ka. Sino ang maglalakas loob na magsalita pa? Hindi ako umupo. Umupo ka? Tingnan natin kung sino aangal. Linfan, ano yan? Tumahimik ka. May dala siyang blood domain token, hindi natin siya kaya. Kaya pala ang isang babaeng dati walang kibo sa pamilya Su ay naglakas loob ng ganito. Mayroong pala siyang kinakapitan sa likod niya. Dapat mas alam mo kaysa sa akin ang panganib ng pagsasalita ng walang pag-iingat. Kung hindi mo alam, pwede kitang turuan. Nagyayabang ka lang dahil sa blood domain token para utusan si Lord Rose, di ba? Akala mo kung sino ka na? Son-in-law ka lang na pinalayas ng pamilya Su. Isang salita ko lang at guguho ang buong pamilya Su ninyo. Sa oras na yon, anong klaseng tao ka pa? Maglakas loob ka! Maglakas loob ka! Ako! Su Chinghe, hahayaan mo ba siyang magpakawala dito? Para sa akin, isa ka ring walang pasasalamat. Wala ka nang dapat gawin sa pulong ngayong araw. Sino ang makakaalam kung dinala mo ang dayuhang ito para nakawin ang mga sekreto ng kumpanya? Lumayas na kayo. Akala niyo ba patay na itong matanda? Kung hindi ako magsasalita, sinong maglalakas loob? Dad, dumating po kayo. Wala kang kwenta. Ang dahilan ng pagpapatawag ko sa inyo ngayon ay dahil ang Su family ay nahaharap sa isang malaking usapin na kritikal sa pag-unlad ng grupo. Mayroong isang napaka-prominenteng tao mula sa kabisera na agarang nangangailangan ng isang partikular na reseta. Nangako siya, basta't maibigay ng Su family ang reseta, bibigyan niya ang ating pharmaceutical business ng access sa mga taniman ng pambihirang sangkap. Higit pa roon, magagamit natin to para magkaroon ng pangmatagalang kasunduan para mapalapit sa kanya at buksan ang merkado roon. Pagdating ng araw sa kapital na yon, ang Su family ang magiging pinakamayaman. Ito na ang pagkakataon mo. Nakasalalay sa'yo ang karangalan ni Mama. Lolo, anong klaseng reseta po ba yan? Resurrection pill. Lolo, anong klaseng reseta po ba yan? Resurrection pill. Kuya Linfan, narinig mo na ba ang tungkol sa resetang ito? Hindi. Resurrection pill? Bakit biglang may maghahanap ng reseta niyan? At ang huli kong anunsyo, bibigyan ko kayo ng 3 araw. Kung sino man ang makakuha nitong reseta, siya ang magiging CEO ng Su Group. Weiwei, dumating na ang pagkakataong bumangon. Kailangan nating makuha ang reseta. Sa oras na yon, ang CEO ng kumpanya ay sa iyo na. Nakakatawa! Ang aga mo namang mangarap. Ako lang ang pwedeng humawak ng posisyong yan. Sir, may pagbabago ba sa loob ng Su family? Wala nang iba. May napansin ba kayo? Binanggit ng matandang Su ang resurrection pill recipe. Resurrection pill? Panginoon, kayo ay tunay na kahanga-hanga. Maayos na natapos ang lahat, ayon sa inyong inaasahan. Panginoon, ang hindi ko lang mawari, bakit ganun na lang kahalaga ang resurrection pill recipe para ipagpalit ng matanda sa posisyon ng CEO? Isa ka talagang palaka sa balon kahit ang resurrection pill ay hindi mo alam. Ano ba talaga ang silbi nito? Para saan nga ba talaga ito ginagamit? Noon, may isang virus na kumalat sa buong mundo at hindi man lang makahanap ng solusyon ang hindi mabilang na mga medikal na eksperto. Sa huli, isang matalinong pantas ang nakabuo ng formula ng gamot at yun ang nagligtas sa sangkatauhan. Kung gayon, ganito pala kalaki ang bisalang resurrection pill. Hindi nakataka-taka kung bakit handang ipagpalit ng matanda ang posisyon ng CEO para lamang dito. Kaya Lord, ang mismong reseta. Wala rin ako noon.
Naku, 3 araw lang ang ibinigay ng matanda para sa resurrection pill recipe na yan. Hindi ko rin kayang kunin yun. Paano na ang posisyon ng CEO? Bakit ka nagmamadali? Ang mga taong may malaking pangarap ay dapat kalmado. Huwag kang mag-alala kung hindi mo makukuha ang gamot. Ganon din ang ibang miyembro ng Su family. Dahil ang tunay na may alam lang ng recipe ng gamot ang nakakaalam nito. Kung gayon, aasahan ko ang malaking tulong ninyo, Lord. Kapag naging CEO ako, tiyak na ako ang magiging pinakamabuting katuwang ninyo. Itong bagay na ito sa Su family, totoo man o hindi, matagal ko nang hinintay ang araw na ito. Chinghe, uminom ka muna. Salamat, Kuya. Gabi na, iniisip mo pa rin ba ang resurrection pill recipe? Kung may recipe, ang Su family ay gaganda. Ngunit palagi ka nilang minamaliit at hindi pinapansin. Ano man ang sabihin, parte ako ng Su family. Sila ang bumuhay sa akin, kaya gusto kong tumulong sa kanila. Sige, magpahinga ka na. Kuya Linfan, magpahinga ka na ng maaga. Ngayon na ang araw na ibibigay ang resurrection pill recipe. Subalit sa kabila ng lahat kong paghahanap, wala pa rin akong natuklasan. Sino nagsabing wala kang nakita? Ito? Hindi ko alam kung totoo pero... Ha! Kukuha lang ng papel at sasabihing reseta na. Naku! Mukhang hindi pa sapat ang leksyon na natutunan mo. Napakawalang hiya mo! Bakit ka pa nandito? Umalis ka na! Dalin mo na yan. Kumusta na ang pinapagawa kong resurrection pill recipe? Dad, kahit hindi ko pa nahahanap ang eksaktong resurrection pill recipe, kontrolado ko na ang merkado para sa mga sangkap nito. Ang lahat ng karapatan sa pamamahagi ng mga halamang gamot na kailangan para sa resurrection pill ay nasa akin na. Kaya kapag nahanap na natin ang taong may alam sa recipe, magagamit natin ang mga sangkap na ito para gawin ang resurrection pill. Kaya kapag nahanap na natin ang taong may alam sa recipe, magagamit natin ang mga sangkap na ito para gawin ang resurrection pill. Oo nga, Lolo. Mas mainam na gamot pa sa resurrection pill ang magagawa natin sa mga sangkap na ito. Bakit pa natin kailangan ang resurrection pill recipe? Tiyak na mag-uunahan ang malalaking tao makipagtulungan sa Su family. Ha 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 ha! Umalis ka! Puro pangarap ka na lang. Resurrection pill. Recipe ang kailangan ko. Kung wala, lumayas ka. Lolo, huwag ka nang magalit. Paano na kung ikaw ay magkasakit dahil sa galit? Lolo, hawak namin ang recipe. Wala man kaming kontrol sa merkado tulad ni Kuya, pero nasa amin ang impluensya ng pamilya Shu. May siyang setalong si Shu. Huwag mong sabihin yan, si Shu Xiao ay atin. Dad, tignan niyo po, ito ang reseta ng Billington na buong hirap na inasikaso ni Young Master Shu para sa atin. Kahit hindi ito resurrection pill, halos pareho lang ang epekto nito. Mga walang kwentang palamunin sa paghahanap ng resurrection pill. Wala kayong silbi. Ngayon, lalo nyo pa akong lolokohin ng mga kasinungalingan. Lolo, meron ko akong recipe. Lolo, nasa akin ko ang recipe. Talaga bang gagamitin mo yung basurang papel ng loser na yon? Lolo, di niya alam ang resurrection pill. Manahimik ka! Lolo, sige na po. Ito. Sige, maghintay lang kayong lahat dito para sa akin. Kung saan-saan lang siguro kumuha ng mga pangalan ng gamot. Akala mo yan na talaga ang resurrection pill recipe? Ikaw, sisirain mo ang Su family. Ginong Lin, umupo po kayo sa itaas na upuan. Siya ang mahalagang tao mula sa kabisera. Siya na mismo ang magsasabi sa inyo. Hawak ni Su Qinghe ang tunay na resurrection pill recipe. Teka, ang sabi mo... Napakawalang hiya, simula ngayon, si Su Qinghe na ang CEO, Executive President ng Su Group. Ano? Sabi mo, sa akin ang CEO/Executive President ng Su Corporation. Anong nangyari ngayon? Sino ang makapagsasabi na may makapaglalabas ng recipe ng gamot? Hindi ordinaryo ang babaeng iyan sa inyong pamilya. Talagang hindi siya pangkaraniwan. Sinuwerte pa yon. Huwag kang mag-alala, magandang pagkakataon to. Kapag nagkaroon ng malaking problema ang kumpanya, pwede na siyang patalsikin. Ibig mong sabihin? Kung hahayaan niyang malugi ang grupo, doon ka na pumasok, maliligtas mo ang krisis at makukuha mo rin ang loob ng mga tao.
Napakatalino ninyo, mahal na Lord. Napakagaling ng paggamit nyo ng estratehiyang isang bato, 2 ibon. Paano na po ang gagawin? Naiintindihan, ipagpatuloy ang pag-monitor. Master, tulad ng inaasahan nyo, may mga nawala sa organisasyon kamakailan. Ibinigay niyo ang recipe kay Miss Sue, kaya mapapansin ito ng may masamang balak. Iyon mismo ang gusto kong mangyari. Kapag lumabas ang recipe, malalaman ang humahabol sa akin noon at mahuhuli natin ang nasa likod nito na may kaugnayan sa blood domain. Ayokong makita ang totoong traidor na nagtatago sa loob. Kasalanan ko, naging pabaya ako noon. Hindi ko napansin na may gustong umagaw sa posisyon ninyo. Kalimutan na ang nakaraan. Ang mahalagay mahuli ang nasa likod. May ipagagawa akong tungkol sa token, gawin mo ng maayos. Hindi ako titigo. Linfan, ako ang CEO. Hintayin mo ako sa bahay para magdiwang. Wag na, sa mall na lang tayo. Ngayong CEO ka na, kailangan mo ng war uniform. Bili tayo ng damit. Kaya niyang ilabas ang resurrection pill recipe. Si Linfan nga ang King of Snowland. Kung ganon, Lord, anong susunod nating gagawin? Huwag mo na magmadali. Masyadong matalino ang hari. Baka tayo ay matunugan. Subukan mong sundan ang kasama niyang babae at humanap ng pagkakataon para mapaamin siya. Paano kung hindi siya kumilos? Kung gayon, ayusin mo na siya. Kapag mas kaunti ang gulong haharapin, mas makakabuti ito sa atin. Isang gusgusing mukhang basura na nangangarap makuha ang isang diyosa? Hoy pulubi, sa itsura mong yan, sa tingin mo kaya mong bilhin ang mga damit dito? Ang babae parang damit. Hinahayaan mo kang babae ang magtanggol sa'yo. Nakakahiya sa mga lalaki. At ikaw, ano bang taste mo? Lumalabas pa niya ng suot? Bulag ka na nga, anong say mo sa suot ko? Anong walang pakialam? Dahil sa suot mo, ibinababa mo ang kalidad ng tindahan namin. Kaya lumayas ka ngayon din. Anong kaguluhan to? Kung may papasok na ganitong tao dito at makita pa ng designer, hindi ba't nakakahiya sa mall natin? Guardia, bakit niyo pinapapasok yan? Palabasin niyo agad. Customer din kami, bakit mo kami pinapaalis? Sige na, ganyan talaga rito. Bukas, ipapadala ko na lang yan galing Milan. Umalis na kayo. Kung wala kayong pera, huwag kayong tumambay sa tindahan namin. Alis. Naku. Kasalanan ko, napabayaan ko ang mga hampas lupa. Dali, paalisin mo na sila. Sandali? Ha? Nasaan na si Binata? Maaari ko bang masilayan ng iyong kasuotang Ginoo? Nako, ito ang tunay na kasuotang pang-emperador. Ito ay nagkakahalaga ng milyon-milyong dolyar bawat metro. Gawa ito sa Deep Sea Silk. Obra maestra ito ni Master Hu, ang pinakamagaling na fashion designer sa Milan. Sa bawat isa sa 18,888 bulaklak na ito, may nakatagong salitang hari. Ito ang priceless na emperor's suit. Gino, ako ang numero 1 designer sa bansa, si Yang Yang. Matapos makita ang iyong mga disenyo ngayon, wala nang papantay pa sa mga ito. Kung hindi mo mamasamahin, nais kong magdisenyo ng isang set para sa inyo. Ano sa tingin mo? Sige na. Kasalanan ko kanina, ako na ang bahala rito. Sandali, pwede ko namang buksan ang pinto at gamitin ang pangalan ko, pero ayokong makita ang mga tindahan na mapangmata sa tao na ito na kumita. Alamin kung sino sila. Tagatsu yata siya. Unang beses ko sa importanteng posisyon, kinakabahan ako. Huwag kang matakot. Pangalawa ka sa pinakamataas, higit sa lahat. Ako ang bahala kung malasing ka. Saan po ang opisina ng President? Hindi mo ba nakikita na may tao rito? Anong klaseng pag-uugali yan sa trabaho? Busy siya. Gusto mo sa opisina ng President? Tingnan mo sa directory. Gusto mong umagaw ng pwesto, no? Sayang lang, wala kang lugar dito. Ang President nga hindi ko pinapansin. Kaya sino ka para umasta? Hindi ba't inabisuhan ng lahat ng matataas na opisyal para sa meeting? Bakit kaunti lang ang dumalo? Miss Sue, mabuti na nga lang at may dumating pa. Itong batang-bata pa? Gusto pa akong utusan? Miss Sue, sabihin mo na ang gusto mo. Nagugutom na ako. Ano bang kakainin? Hot pot? Anong ginagawa niyo? May meeting pa. Ano? Di ko narinig.
Market research, competitive analysis, o shipping arrangements, ang sabi mong magla-lunch tayo. Wala ka nang masabi, tama ba? Kung ganon, aalis na lang kami. Ito ay nagiging pagsasayang lamang ng napakahalagang oras para sa amin. Sino po kayo? Nandun ba si Binibining Sue? Mayroon lang po akong ipapadala sa kanya. Sige po, pasok po kayo. At sino po kayo? Nandyan ba si Miss Sue? Nandito ako para magdala ng isang bagay para sa kanya. Tuloy po. Ito ang Chanel suit na maingat kong idinisenyo para kay Binibining Sue. Personal itong nilikha at pinino ng inyong tagapagtatag, si Ginoong Kentaro. Si Mr. Yang pala yan. Ano pang ginagawa mo dyan? Kunin mo na. Sino ka? Mr. Yang, hindi ba sinabi ninyo na para kay Miss Sue ito? Ako po iyon. At sino ka naman? Alam mo ba kung sino akong si Mr. Yang na bumisita pa rito? Kung wala si Mrs. Sue, aalis na kami. Mr. Yang, ang bunsong anak po ba namin? Kakaalis lang ng kapatid ko, kaya ako muna ang hahawak. Kung gayon, pakisabi na lang kay Miss Sue na naipadala na ni Mr. Yang ang damit at sana'y purihin niya ako sa kanyang harapan. Kami ay aalis na. Ang bilis namang may taong nambobola na kay Lin Fan. Ang mahal naman nito, siguro milyon-milyon, no? Napakagandang damit nito, pero sa totoo lang, hindi ito karapat-dapat para kay Su Chinghe. Napakaganda talaga niyan. Sa tingin ko rin, lalo na ngayong hirap na hirap siya. Oy, Lin Fan, isa ka ng napaka-influential na tao, pero bakit gumagawa ka pa rin ng mga ganitong uri ng trabaho? Ano ang kinalaman mo rito? Bakit Binibining Sue? Sa napakaganda mong ayos ngayon, ako ba ang iyong pinuntahan dito o si Susu? Ikaw! Hindi ko napansin ganyan kakabastos! Subaybay, anong ginagawa mo rito ngayon? Naku, kakaupo mo palang bilang presidente ng isang araw, nagmamataas ka na sa akin. Aba, talaga namang bumuti na ang buhay ninyong dalawa. Ikaw na may hawak ng token at ikaw na naging presidente, hinahamak mo na ba ako? So, ano naman ngayon? Ang kahirapan ng ilang tao ay likas na. Tingnan ninyo ang inyong kasuotan, nakakahiya. Hindi ba kayo nahihiya sa inyong hitsura? Kahit na isa lang akong simpleng department manager, mayroon pa rin akong malawak na koneksyon. Tingnan ninyo ang suot kong ito, regalo ito ni Mr. Yang. Kahit na ikaw ang presidente ng grupo, ano naman ang saysay nyon? Hindi ka rin naman masaya dahil may nambobola ba sa'yo? May sumusunod ba sa'yo? Kahit pa ikaw ay presidente ng grupo, ano naman ang silbi niyan? May nambobola ba sa'yo? O kaya may sumusunod at nagpapakita ng respeto ba sa'yo? Sigurado ka dyan? Bigay yan sa'yo ni Mr. Yang? Hindi. Pero kung hindi ako nagkakamali, sabi ni Mr. Yang kahapon, personal niyang gagawa ng damit si Chinghe. Bakit napunta yan sa'yo? Tunay ngang, gaya ng sabi ng iba, sadyang likas ang pagiging hamak. Bebe, anong ginagawa mo rito? Su Chinghe, tingnan mo ang kapahamakan na ginawa mo sa kumpanya. Naghihintay na sa iyo ang lahat ng shareholders sa meeting room para papanagutin ka. Tingnan lang natin kung paano ka mananatili sa pwesto mo bilang presidente. Pagdating ni Su Chinghe, siguraduhin ninyong siraan ninyo siya ng husto. Kung wala siyang maisip na paraan ngayon, pagbobotohan nating palitan siya bilang presidente. Ako na ang bahala kay grandfather. Anong nangyari sa Su Group? Magaling kang presidente, umalis na pala lahat ng designer, di mo pa alam. Gaano kalaki ang lugi ng kumpanya? Sino ang babayad sa malaking danyos? Bumitiw ka na, anong karapatan mo? Sinabi ninyo na umalis ang punong taga-disenyo, hindi ba? Kaya kung mag-iimbita ako ng isa pang punong taga-disenyo na bumalik, malulutas na ba agad ang problemang ito? Sino ka ba? Anong karapatan mong makialam sa grupo? Maimig kayo. Inimbitahan ko siya kaya bakit walang karapatan? Kung makahanap siya ng mas mahusay na taga-disenyo, hindi na namin ito guguluhin. Ngunit kung patuloy lang ang pagkalugi ng grupo, huwag ka nang maging presidente. Walang problema. Maghanap lang ng papasok na empleyado, di ba? Lin Fan, sino ka sa akala mo? Ako, si Su Jianren, ay may sinasabi,
Kung makakapag-imbita ka ng isang kanyag na designer tulad ni Mr. Yang, pwede mong gawin sa mukha ko ang gusto mo. Ngunit kung hindi, umalis ka sa grupo at huwag nang makialam kay Su Chinghe. Ano, payag ka? Sige, usapan na yan. Linfan, huwag mong kalaganin si Tio. Hayaan mo na lang sila sa pagka-presidente. Magpakahusay ka lang na presidente. Sasampalin ko ang tiyuhin mo. Sabihin mo kay Mr. Yang, hinihintay ko siya sa Su Group. Bigyan siya ng 10 minuto. Uy, paano mo nagawa ang saktan ako ng ganyan? Hoy, bakit mo ako sinasaktan? Di ka naghahanap ng trabaho, di rin nobya, pero ikaw Sudyan rin ang hinahanap mo. Huwag mong banggitin, hindi ka pa nga nakakahanap ng designer na kasing level ni Mr. Yang. Talaga ba? Pumasok po kayo? Oh, kayo po ba si Mr. Yang? Okay na, nandito na ako. Si Mr. Yang nga? Si Mr. Yang nga po. Bakit ninyo suot ang damit ng aking apo na si Binibining Su, Ginoong Yang? Umuwi ka! Bakit naman? Isa ka lang namang sikat sa fashion. Anong karapatan mong utusan akong maghubad? Tandaan mo, ang mga koneksyon ko ang nagbigay nito sa akin. Hindi lang ito simpleng damit. Si Mr. Yang nga, kagalakan namin ang inyong pagdating sa Su Group. Ako po ang panganay sa pamilya Su at major shareholder. Ikinagagalak ko kayong makilala, Mr. Yang. Wala tong kwenta. Miss Su, pasensya na sa paghihintay. Talagang pinaghintay kita ng matagal. Ayos lang. Heto na, tanggapin ninyo yan. Linfan Sukinghe, humanda kayo sa kahihinatnan. Tatay, anong nangyayari sa iyo? Bakit ko ba pinanganak ang isang walang kwentang anak na tulad mo? Dad, bakit mo ako sinisipa? Pinabugbog ang nanay ni Sukinghe ng aking ama. Ano siya? Sinong lalaban? Dad, ipaghihiganti kita. Ang walang hiyang yun. Naglakas loob siyang saktan si tatay ngayong president ako. Miss, anong problema? Bakit ka nagiinom dito mag-isa? Sino ka ba? Hindi mo ba nakikitang abala ako ngayon? Mr. Su, narinig kong nabugbog ka raw. Sino ka? Paano mo alam? Huwag mo nang alamin yan. Ang mahalaga, hindi yan para sa isang talunan na katulad mo. Huwag ka nang magalit. Gusto ko lang maging kaibigan mo, Mr. Su. Anong ibig mong sabihin? Ang aming trabaho ay kumita sa pamamagitan ng pananakit at paglilinis ng mga gulo. Kung nais mong maghiganti, ito ang aking grupo. Pag-isipan mo sanang mabuti, Ginoong Su. Salamat sa tulong mo kanina. Dapat lang, di ba? Masyado kang mabait. Ang mga tulad ng tiyuhin mo, dapat turuan ng leksyon. Pero tiyuhin ko pa rin siya. Iniwasan mo bang pag-isipan kung ito ay isang simpleng nagkataon lamang? Talagang masama ang puso ng tao. Ikaw, sa totoo lang, bitawan mo yan. Oo, nararamdaman ko ito. Ang sakit ng ulo ko. Ayos ka lang ba? Ang lahat ng tao na yon ay pinabagsak mo. Ilang tao lang yan, kulang pa sa akin. Hinahanap mo ba ang kamatayan? Isang beses lang akong magtatanong sa'yo, sino ang nag-utos sa inyong pumunta rito? Pinapunta ako rito ni Ginoong Su. Kinausap niya ang kanyang ama at pinag-utusan akong bigyan ka ng leksyon. Sa ganitong galing, mukhang ang lalaking ito ang hari ng banal na lugar. Gawin mo ang lahat. Kailangan kong makita si Su Jinsho agad. Opo, tama po yun. Babe, tapos ka na bang maligo? Bilisan mo. Layo na. Halika na, sige. Latiguhin mo ako ng todo. Ngunit sa tingin ko, medyo malakas ang lakas mo ngayon. Pero gusto ko yon. Ha? Ano to? Ano ka ba talaga? Hindi ko talaga sukat akalain na ganyan pala ang kakaibang hilig ni Ginoong Su. Dahil gustong-gusto mong maglaro, sige, samahan kita sa larong gusto mo. Ha?
Alam mo ba bakit kita hilala? Alam na alam ko. Alam ko ang lahat. Sisihin mo ang sarili mo dahil kinalaban mo ang hindi dapat kalabanin. Si Sukinghe? Ang Sukinghe na yon? Ang babaeng yon? Dapat matagal nang nawala ang mga tulad mo. Iniligtas ka lang ng amo ko dahil kamag-anak ka ni Miss Su. Kung hindi ka mag-iingat sa pananalita, walang makakapagligtas sa'yo. Ako si Su Jianren, ang tagapagmana ako ng pamilyang Su. Saklolo, tulungan ninyo ako. Mayaman ako, anumang halaga'y ibibigay ko. May tao ba rito? Tulungan ninyo ako. Mayaman ako, anumang halaga'y ibibigay ko. May tao ba rito? Saklolo. May paparating ba? Dali, tulungan niyo ako. Hoy, dali, nasaan na kayo? Tulungan niyo ako. Kung magkano man, ibibigay ko sa inyo. Lin Fan, dali, pakawalan mo ako. Bakit ka pa nakatitig dyan? Pakawalan mo na ako. Hindi ba nasa iyo ang Blood Jade token? Ilabas mo na at sabihin kay Ginang Xue Meigi na palayain ako. Pero bakit naman kita pakakawalan? Hindi ba pera lang ang habol mo? Magkano? Ibibigay ko sa iyo. Sagana kami sa pera rito sa Pamilya Su. Subalit hindi ko naman talaga kinakailangan ng salapi. Hindi ba? Suching pangako, pakawalan mo lang ako at sisiguraduhin kong igagalang ka ng pamilya namin. Aba, malaki talagang pasasalamat ko sa'yo. Kakautos mo lang na bigyan siya ng leksyon, tapos ngayon ay igagalang mo na siya? Sa tingin mo ba, pakakawalan kita pagkatapos ng ginawa mo? Sinasabi ko sa'yo, imposibleng mangyari yon. Manatili ka na lang dito habang buhay. Ang tanging tagapagmana lang ng pamilya Su ay si Su Qinghe, hindi ikaw. Lin Fan, paano mo nagawa yan? Huwag na huwag kang makikialam sa mga usapin ng Pamilya Su. Lin Fan, huminto ka at bumalik dito. Lin Fan, at ikaw Su Qinghe, magbabayad kayong dalawa sa akin. Sa buong buhay ko, ngayon lang ako nakaramdam ng ganitong matinding kahihiyan. 10 beses kong isusukli ang sampal na yan. Sino yan? Hindi ba alam ang paggamit ng doorbell? Leche, sino kaya itong walang utak na to? Anak! Anong nangyari sa iyo, anak? Anong kinapinsalaan mo? Sagutin mo ako, anak. Hindi tao sina Su Qinghe at Lin Fan. Pagkatapos bugbugin ang matanda, yung bata naman, kung magpapatuloy ito, maghahari-harian na sila sa Pamilya Su. Sandali, sila ba ang dahilan ng nangyari sa'yo? Agad-agad ko silang pupuntahan doon sa Dongshan. Dad, isugod mo na ako sa ospital. Hello? Ano yon? Papunta na agad ako doon. Dad, isugod mo na rin ako. Master, dahil sa Blood Jade token, nagkakagulo ang mga tauhan. Alam ko, ito ang gusto ko. Paano mo mahuhuli ang malaking isda kung walang pain? Tsaka, imbestigahan mo ang mga umatake kagabi. Master, ang ibig mong sabihin? Ganong galing, hindi kaya ng isang tulad ni Su Xingshu. Ibig mong sabihin? May isang tao na hindi na makapaghintay. Mukhang ang Zoro na humahabol sa akin noon ay malapit ng magpakita. Dad, kumusta na po kayo? Anong ginagawa nyo? Bakit hindi kami pwedeng pumunta? Pamilya Su rin kami. Nagkasakit si Lolo, hindi ba't dapat kaming mag-ina ang mag-alaga? Lolo, huwag kang mag-alala. Kami ng nanay ko ang mag-aalaga sa'yo. Ano bang ginagawa mo? Kahit pa may kailangang mag-alaga, hindi kayo ang karapat-dapat. Do, ano po bang nangyari sa aking tatay? May malubhang sakit si Lolo? Maging handa kayo? Doktor, bago po siya mawalan ng malay, may habilin po ba siya? Halimbawa sa ari-arian o testamento? Wala. Sige po, naintindihan ko. Dad, matagal kang nagpakahirap. Kung mas maaga mo lang sana ibinigay sa akin ang posisyon para makapagpahinga ka na at masarap ang buhay mo sa iyong pagtanda, hindi sana tayo umabot sa ganito. Lin Fan, Su Qinghe, aba, hindi ko pa nga kayo hinahanap, pero kayo pa ang naglakas loob na lumapit dito. Ikaw na babaeng yan, sobrang ambisyoso mo talaga. Ilang araw ka pa lang bilang presidente, pero tingnan mo ang ginawa mo sa pamilya natin. May mga nagkakasakit, may mga napipilay. Hindi ko akalain na pareho kayong masama ni Lin Fan. Tio, anong ibig mong sabihin? Di ko maintindihan. Tio, ano bang sinasabi mo? Bakit di ko maintindihan? Tanungin mo siya, bukod sa pananampal sa akin ng 8 beses, binalipan niya ang binti ng anak ko. Kailangan mong magpaliwanag tungkol dito. Anong nangyayari? Sino pa ba ang makakagalaw kay Xue Meigi kundi siya? Buti na lang nakatakas ang anak ko. Kung hindi, ewan ko na lang kung ano pa ang nangyari sa kanya.
Karapat-dapat lang siya. Bakit niya ba sinaktan si Su Qinghe? Kung wala ako, ano kaya nangyari kay Su Qinghe? Ang mga humarang sa kotse ko ng pamalo, pinsan ko ang nagutos? Tanungin mo mismo siya, sino pa ba ang mas nakakakilala sa ugali ng isang anak kundi ang kanyang sariling ama? Dok, kamusta lolo ko? Hindi na magtatagal ang lolo. Ihanda niyo na ang lahat. Imposible! Naging malakas ang lolo ko. Napakasigla niya nang huli kaming magkita. Su Qinghe, magpakatotoo ka. Terminal illness ang lolo, sabi ng doktor. Linfan, nakakatawa ba ang sakit ni grandfather? Ang tinatawanan ko ay kayong mga walang kwentang doktor. Kapag hindi nyo magamot, sasabihin niyong walang lunas. Sa tingin ko, walang sakit si grandfather. Walang sakit si grandfather? Sinabi na ng doktor na may terminal illness siya. Anong karapatan mong maging mayabang dito? Walang sakit si grandfather. Ano? Walang sakit si grandfather? Kung sabi ng doktor may terminal illness, bakit ka nagmamayabang dito? Wala akong kwentang doktor. Marunong ka bang manggamot? Kaunti lang. Kung walang sakit si grandfather, bakit siya comatose? Baka masaktan lang kita kapag sinabi ko dahil pati ito'y nagkamali ka. Paulit-ulit mong sinasabing walang sakit si grandfather, pero ngayon, misteryoso kang naglilista ng mga sanhi. Linfan, sa tingin mo ba ikaw si Huatuo na nabuhay muli? Kuminos na! Wala na yan! Bata, kalokohan yan. Normal ang panginginig sa gamot. Wala kang alam. Ako ang walang alam? Muntik mamatay si Lolo Su dahil sa iyo. Linfan, kung patuloy kang magkakalat at antalahin ang paggagamot kay Lolo. Di ko kakayaan. Nililigtas ko siya. Tumahimik ka. Lumabas ka rito. Hindi ka welcome. Linfan, anong ginagawa mo? Ibaba mo si lolo. Tita! Pinatay mo siya! Ikaw na bata ka, pinatay mo ang aking ama. Dapat mong bayaran ito ng iyong buhay. Nais mo lang mamatay agad si Lolo para mahati ang mana? Maraming salamat sa iyong pagpaplano. Nais mo lang mamatay agad si Lolo para mahati ang mana? Maraming salamat sa iyong pagpaplano. Linfan, ano bang nangyayari kay Lolo? Tingnan mo. Makikita agad ang resulta, Qinghe. Hindi pa rin siya gising? Linfan, anong ginagawa mo? Ganito na nga ang lagay ni Papa. Hindi mo pa rin siya titigilan. Kasalanan mo to. Ha, gising ka na nga. Umalis ka. Huwag mo kong dinadaan sa ganyan. Hindi pa ako patay, pero iniisip mo na ang paghahati-hati sa mana. Pak, hindi naman sa... Hindi ko man lang napansin, talagang mabigat pala ang kamay mo. Bakit ba ang tindi mong umarte? Kung di ko nilakasan, di ka gigising. Ikaw talaga. Nagkunwari lang? Ha? Nagkunwari lang pala. Pero kanina, tumigil talaga ang tibok ng puso ayon sa aparato. Kanina nung tinapik ko si grandfather, pinigilan ko rin ang pulso niya. Magtataka pa ako kung biglang tumibok yon. Anong intensyon mo? Ayos lang ang Papa. Muntik mo nang mapatay. Harapin mo siya. Kuya Linfan, sorry, nagkamali ako ng kakala sa'yo. Kasalanan mo, Qinghe. Ang galing umarte ni Lolo Su. Bakit nagkunwaring may sakit? Ayun, nasampal tuloy. Qinghe, halika rito. Pa, bakit ninyo siya tinatawag? Hindi na siya miyembro ng pamilyang Su. Qinghe, lumapit ka rito ngayon. Pa, bakit niyo siya tinatawag? Hindi na siya itinuturing na miyembro ng pamilya Su. Manahimik ka nga. Alam mo naman na ikaw ay kabilang sa pamilya Su. Noong hinati ang yaman ng pamilya, gustong-gusto mo na mamatay na ako noon. Hindi po ba, Dad? Hindi niyo alam kung gaano siya kaatat? Pati na rin ang anak niya nakakadiri? Ate? Tama na, manahimik na kayong lahat. Wala kayong lahat na mas maganda ang ugali sa isa't isa. Qinghe, lumapit ka rito. Ang totoo, ang posisyon bilang head ng pamilyang Su ay dapat na ipinasa sa iyong ama. Ngunit sa kasamaang palad, hindi sinuwerte ang iyong ama at maaga siyang nawala. Itay, hindi nyo naman ipapasa sa kanya ang pagiging pinuno ng pamilya? Hindi na siya miyembro ng pamilya Su. Lolo, kapag ipinasa niyo sa kanya, walang sino man sa amin ang papayag. Manahimik, napag-isipan kong mabuti. Ang posisyon sa pamilya Su ay para sa may kakayahan. Kahit sino sa inyo o si Qinghe, kung sino ang may tunay na galing, sa kanya ko ipapasa. Su Qinghe, kalimutan mo na ang posisyon ng pinuno. Kung hindi, huwag kang magtaka kung kalimutan ko ang ating pamilya. Nakakatuwa talaga yung grandfather niyo sa pamilya Su. Binigay pa talaga kay Su Qinghe ang karapatang magmana.
Nagtataka ako ng lubos. Sino ba talaga ang tunay niyang anak? Ang buong pamilya Su ay nararapat na mapasakin. Subalit itong katandang ito ay nagpakulo pa ng kung ano-anong kaganapan para sa karapatan sa pagmamana. Kaysa ganyan, mas mabuting isipin mo na lang kung kailan nagsimula ang lahat ng pagbabagong ito. Si Lin Fan? Tama, si Lin Fan nga. Kung gusto mong makuha ang posisyon sa pamilya Su, iisa lang ang paraan. Ibig mong sabihin? Patayin. Pero hawak niya ang Blood Jade Token? Kaya niyang utusan si Shwemegi? Hindi ko siya basta-basta magagalaw. Baka sa huli, nawalan na, natalo pa, mas malaki pa ang mawawala sa akin. Kung gusto mong gumawa ng malaking bagay, kailangan mong agad na magpasya. Kung hindi, mahihirapan ka ng makabawi. Ano ang ibig mong sabihin? Tanghalin si Lin Fan, aalisin ko ang balakid. Mag-aalala ka pa ba sa posisyon ng Su family? Ha? Sige, paano? Ha? Tutulungan ka niya. Kung gayoy, salamat sa tulong ninyo. Aasahan niyo ang aking magandang balita. Master, natagpuan na namin ang sumusunod kay Miss Su. May lihim din siyang koneksyon kay Su Jianren. Su Jianren? Nagpadala ako ng investigador kay Su Jianren. Nalaman naming siya ang may pakana sa problema ni Miss Su at sa isyu ng gamot noon. Hindi ganyan kalakas si Su Jianren. May nag-uutos sa kanya. Hindi simple ang taong nasa likod nito. Master, kumilos na ba tayo? Dahil sila na ang unang kumikilos, hindi natin sila dapat binabalewala. Shwemiji. Mr. Su, inaanyayahan ka ng master ko na makipagtsaa. Ano, makikipagtsaa ako? Su Jianren, muling nagtagpo ang ating mga landas. Lin Fan! Amo, anong gagawin sa kanya? Alamin mo kung sino ang nasa likod nito at nagutos sa kanya. Gamitin ang lahat ng paraan kung kinakailangan. Ay, wag po! Wag po! Wag po! Ano? Si Su Jianren ay nahuli? Oh, si Shwemegi ang humuli. Si Shwemegi na naman itong kasama natin. Sakang baka may alam na sila tungkol sa atin? Huwag kang mag-alala dahil hindi tayo hinuli. Ibig sabihin, hindi pa nila tayo pinaghihinalaan. Pero paano kung pilitin nilang magsalita si Su Jianren gamit ang matinding pagpapahirap? Kung ganun, tapusin na siya para wala ng problema. Sinabi ko nang hindi ko alam. Kahit anong gawin nyo, hindi ko alam. Pakawalan nyo na ako. Talaga po ba? Ang master ang nagpadala sa inyo upang iligtas ako, hindi ba? Dali, bilisan ninyo, pakawalan ninyo na ako. Mr. Su, wala ka bang sinabi? Wala! Bakit ko naman ipagkakanulo si Master? Sige, ako na mismo ang bahala sa kanya ngayon. Papatayin para manahimik. Ang puso mo'y wala. Ayan, para matahimik na kayo. Pati ikaw, gusto mo akong patayin? Nagtatangka ang maliit na lumaban sa malaki. Fede, kaso mawan! Shwemegi! Wait! Sino ang nagpadala sa'yo? Sabihin mo. Kung wawasakin mo ang si Jing, hindi ako tutulong. Ang kamatayan ang pinakamadali. Malalaman mo mamaya ang mas masahol pa sa kamatayan. Shwemegi, ikaw na ang bahala. Huwag lang patayin. Kung inaakala ninyong may makukuha kayo sa akin, hindi ako tutulong kahit kanino. Ano sa tingin mo ang mangyayari kung pilitin kong buksan ang iyong bibig at ikaw ay magsalita, ha? Master An. Kumusta? Nagsalita na? Buong hapon, sinubukan namin lahat, ayaw ka ring magsalita. Matigas talaga ang ulo niya. Hindi mahalaga kung sino ang sumusuporta sa kanya. Sabihin mo sa kanyang bumalik. Kung gusto niya ang Blood Jade Token, kuhanin niya. Hinihintay siya rito ni Lin Fan. At siya rin ang nagpahanap at nagpapatay sa akin 3 taon na ang nakalipas. Pakawalan mo na siya. Master, pakawalan na lang ba siya? Paano tayo makakahuli ng malaking isda kung walang pain? Lin Fan, ako nga pala si Su Qinsho. Su Qinsho, anong kailangan mo sa akin? Lin Fan, ano ba talaga ang gusto mo? Mag-usap tayo. Sige. Pasok, upo. Sabihin mo na kung bakit mo ako pinapunta rito.
Linfan, tunay na kahanga-hanga ang iyong kakayahan para lang kay Su Qinghe na gawa mong ipakidnap ang aking ama. Kahit hindi mo sabihin, alam kong sa buong Jiang City, tanging si Xue Meigi lang ang may lakas ng loob na kalabanin ang aking ama. Linfan, sino man ang pipiliin ng angkan ng Su bilang tagapagmana? Tagalabas, hindi ba't masyado ka nang nakikialam? Kung anong gagawin ko, desisyon ko yon. Wala kang karapatang tanungin ako. Ikaw, sige. Talagang matapang ka. Linfan, kung pakakawalan ni Madam Xue Meigui ang aking ama, kalilimutan ko na ang usapin tungkol sa aking binti. Ikaw mismo nagpabali ng binti mo. Anong kinalaman ko? Hawak nga ni Xue Meigui ang tatay mo, pero walang kinalaman si Su Qinghe. Linfan, pag umalis ka, sisiguraduhin kong lalala ang buhay ni Su Qinghe. Ulitin mo. Kung hindi mananatili si Su Qinghe sa pamilyang Su, noon pa man ay kaya ko na siyang pahirapan at kaya ko pa rin ngayon. Kapag naglakas loob kang galawin si Su Qinghe, sisiguraduhin kong mawawala ang buong pamilya ninyong Su. Dati ko na siyang kayang pahirapan at kaya ko pa rin ngayon. Kung saktan mo si Su Qinghe, mawawala ang buong pamilya ninyo. Wawasakin ko ang pamilya Su, tutuparin ko yan. Kahit wala ang Blood Jade token, kaya kong gawin yun mismo. Tandaan mo yan. Tandaan mo ito, Linfan, ang lakas ng loob mong pagbantaan ako. Ang labis na kahihiyang dinanas ko ngayon ay sisiguraduhin kong pagbabayaran mo ito ng 100 ulit sa hinaharap. Master Shu, interesado ka bang makipagtulungan? Oh, anong nangyari? May nangahas na gumawa niyan sa'yo dito sa Jiang City? Alam mong nasa kamay ni Linfan ang Blood Jade token, hindi ka ba talaga nahihikayat o natutukso man lang doon? Siyempre natutukso ako. Ang makakakuha ng Blood Jade token, sa kanya ang Blood Jade, pero marami kaming naghahangad nito. Ayokong mapag-isa. Oh, kapatid na Su, sino kaya ang nangahas na saktan ka ng ganito? Si Linfan lang pala. Master Shu, magkasundo tayo. Tutulungan kitang makuha ang token, iligtas mo naman ang aking ama. Kahit ang tatay mo pinatulan niya. Naku, sobrang ambisyoso ng taong iyan. Matapos niyang sakupin ang aming pamilya Su, ang susunod na puntirya niya ay malamang na ang pamilya ninyong Shu. Kung gayon, kailangan kayong magkaroon ng malaking utang na loob sa akin, kayong pamilya Su. Sige. Ano ba talagang nangyari sa'yo? Ay, dinala ko na ang taong kailangan mo. Tandaan ang usapan natin. Kaya salamat sa batang master ng pamilya Shu. Sobra ka naman. Kung isa ang kalaban, nararapat lang na magtulungan tayo, di ba? Napakasama talaga ng Linfan na yon. Dapat sana ililigtas ako ni Ginoong Li, pero pinigilan niya. Napakasama talaga ng Linfan na yon. Dapat sana ililigtas ako ni Ginoong Li, pero pinigilan niya. Ginoong Su, wala ka namang sinabi, di ba? Wala. Paano ko naman ipagkakanulo ang isang tagalang-galang na Ginoo? Sige, ililigtas na kita ngayon. Ang Dalieku, wala talagang bago. Ang lakas ng loob niyang kalabanin ng Snow Rose. Mukhang hindi nga simple itong si Ginoong Li. Kaya niyang makipagsabayan sa Xueyu. Kung wala si Ginoong Li, malamang ay matagal nang pinaslang ako ng Linfan na yan. Mukhang hindi talaga madaling kalabanin itong si Linfan. Kung hindi ko kaya si Linfan, hindi ko rin ba kaya si Su Qinghe? Ibig bang sabihin yan may solusyon ka na sa problema natin? Basta maghintay ka lang. Tignan natin kung hanggang kailan pa siya makakapalag. Tito, bakit po kayo naparito? Ano? Hindi mo ba ako papaupulin sa loob ng bahay? Naku, Tito, tuloy po kayo. Kito, uminom po muna kayo ng tubig. Wei, gusto mo bang maging general manager ng buong korporasyon? Tito, syempre gusto ko, pero ayaw ni Lolo na pumasok ako sa kumpanya. Paano niya ibibigay sa akin ang manager? Wei, interesado ka bang maging general manager ng ating korporasyon? Tito, syempre gusto ko, pero ayaw akong papasukin ni Lolo sa kumpanya. Paano niya ibibigay ang pagiging manager? Sa ngayon, syempre hindi ito posible. Pero paano kung matanggal si Su Qinghe sa korporasyon? Tito, si Lolo ang nagbigay ng posisyon. Sinong makapagpapaalis sa kanya? Mayroon akong paraan. Ang pagkakataon ay ibinigay ko na sa iyo. Bahala ka na kung paano mo ito gagamitin. Pero kung mas gugustuhin mong manatili sa ilalim ni Su Qinghe,
baliwalain mo na lang ang pagpunta ko rito ngayon. Hello, Chinghe. Pwede ba tayong magkita at mag-usap? Pasensya na, pupunta lang ako sandali sa banyo. Ay, pasensya na po. Pasensya na, pupunta lang ako sa banyo. Nahiya ako! Q. Anong nangyayari sa akin? Nawalan ka. Si Ate Weiwei. Nakuha na. Oo naman, nakuha ko na. Tiyo, kailan ba alisin niyang walang silbing si Su Qinghe? Nakuha na ang susi. Oo naman, nakuha ko na. Tiyo, kailan ba natin naalisin niyang walang silbi ng si Su Qinghe? Bakit magmadali? Nasa atin ang susi, di siya magkakamali. Susi ng mga lihim ng korporasyon? Hindi ba't dalawa lang ang mga susing ito? Ang isa ay nasa kay Lolo at ang isa naman ay nasa kay Su Qinghe. Paano nila nakuha iyon? Dahil patuloy ninyo akong minamaliit, ipapakita ko sa inyo kung paano ko sisiguraduhin na mawawala si Su Qinghe sa kanyang pwesto. Hello? Xu Hao, mayroon akong isang bagay rito na sigurado akong magbibigay sa iyo ng labis na interes. Kumusta, Xu Hao? May hawak akong bagay na tiyak na ikatutuwa mo. Sabihin mo. Anong klaseng bagay yan? Ano ba talaga yan? Ito ang mga lihim ng proyekto ng pamilya Su para sa iyo. Hindi ga. Si Su Qinghe ang may kasalanan nito. Haha, sa ganitong paraan lang siya mapapaalis. Ito na rin ang patunay ng aking pakikiisa. Kung gayon, magkakasundo tayo. Ninakaw ang mga lihim ng negosyo ng pamilya Su natin. Ano ba talaga ang nangyari? Ang mga sikreto ng kumpanya ay nakatago sa isang safe, ikaw lang at si Su Qinghe ang may hawak ng susi. Sa aking palagay, mukhang hindi makakatakas si Su Qinghe sa obligasyong ito. Hindi ako naglabas ng sikreto. Palagi kong dala ang susi. Kung hindi ikaw, sino pa ang may gawa kundi si Lolo? Su Qinghe, napakatalino mo talaga sa pagbabalangkas ng mga plano. Hindi talaga ako. Tama na! Su Qinghe, kung hindi ikaw ang may sala, baka naman ang iyong lolo ang may kinalaman. Su Qinghe, napakatalino mo talagang magplano at mga tuwiran. Hindi talaga ako ang gumawa niyan. Tama na! Simula ngayon, tanggal ka na sa posisyon mo bilang presidente. Kung kailan malalaman ang totoo, doon lang natin pag-aaralan kung mananatili ka pa. Pinuno. Nalaman mo na ba sino ang naglabas ng lihim ng pamilya Su? Pinuno, sa CCTV ng coffee shop, si Su Weiwei ang nagnakaw ng susi. Pamilya Su? Akala nila'y wala nang natitira sa dugo. Pinuno, gusto mo bang ako na ang bahala sa kanila? Pinuno, hindi mo pa ba sasabihin kay Miss Qinghe ang iyong pagkatao? Baka lumala ang sitwasyon.
Maghintay lang, sasabihin ko sa kanya pagdating ng tamang panahon. Nga pala, ano ang alam mo tungkol sa pamilya Shu? 2 angkan sa Jiang City, Su at Shu. Nauna ang Su, pero humahabol ang Shu at baka malampasan. Paano naman si Shu Zihang? Si Shu Zihang, anak ng pinuno ng pamilya Shu, ay maingat at diskreto. Pakipinuno ng Su family, walang kaalam-alam sa proyekto nila. Kailangan kong makipagkita sa pinuno ng pamilya Shu. Matagal ko nang hindi ginagalaw ang tanda. Hindi ko alam kung mabisa pa ba ito. Kaya kailangan kong makipagkita sa pinuno ng pamilya Shu. Matagal ko nang hindi ginagalaw ang tanda. Hindi ko alam kung mabisa pa ba ito. Pinuno ng pamilya Shu, kumusta ang inyong pamumuhay ngayon? Paano ka nakapasok? Lumayas ka, guardia. Huwag kang sumigaw dahil walang sino man ang sasagot. Shusin mo, anong ibig sabihin nito, Jilin? Magaling kayo, kaya ako'y humihingi ng payo. Hindi. Sa tingin ko, napakatapang ng pamilya Shu ninyo at pakilihim ng asawa ko, pinangahasan ninyong nakawin. Ito, pinuno ng pamilya, hindi na marami ang oras ng pamilya Shu. Kung hindi ko makukuha ang gusto ko sa loob ng 5 minuto, tiyakin ninyong buburahin ang pangalan ng pamilya Shu sa Jiangxi. Dapat mong malaman ang kakayahan ni Qin Yu. Mr. Lin, pinaghirapan kong palakihin ang anak ko. Sandali lang po. Narito na ang lahat ng gusto ninyo, Mr. Lin. Bilang paghingi ng tawad, may kasama rin itong alok para sa inyong may bahay. Mas gusto ko pa rin ang pamilya Shu na mas marunong umintindi ng sitwasyon. Pero sa tingin ko, ang ipinapakita ninyong sinseridad ay tila kapos pa. O sa tingin ko, ang ipinapakita ninyong sinseridad ay tila kapos pa. Makakaasa po kayo, sisiguraduhin kong magbabayad si Ningzi. Marahil alam na ninyo ang mga ginawa ni Su Qinghe. Tunay na hindi siya karapat-dapat maging presidente, kaya nagpasya ako. Teka, Lin Fan, may mukha pa kayong magpakita rito? Su Qinghe, ipinagkanulo mo ang susi ng mga lihim ng korporasyon, nagdulot ng pinsala sa kumpanya at naglakas loob kang bumalik? Tingnan niyo po muna ito. Anong balak mo? Ito ang proyektong kooperasyon na personal na dinala ng pamilya Shu, Lolo. Bakit hindi ko alam na may ganito? Lolo, huwag po kayong maniwala sa kanya. Baka peke na naman yan. Kung kaya nilang ilabas ang lihim, lahat ay magagawa nila. Lolo, huwag po kayong maniwala sa kanya. Paano kung peke na naman yan? Kaya nilang ipagkanulo ang lihim ng kumpanya, kaya nilang gawin ang lahat. Anong ibig sabihin niyan, Shu Zihang? Rebelding anak! Nagdulot ka ng gulo sa pamilya Su! Halika rito! Paumanhin po, Ginoong Ling at Ginang sa abalang na idulot. Babawi kami ng buo. Ang proyekto para kay Ginang ay maliit lang. Sabihin mo na ang totoo, kung hindi, palalayasin kita sa pamilya Shu. Ang mga sikreto ng Su Corporation ay sinira ni Su Qing. Nakipag-ugnayan siya sa akin para lang mapatalsik si Su Qing. Ang rebelding anak kong ito ay tiyak na minanipula. Ang nag-utos sa kanya ang pinaka-nakikinabang. Alam niyo na kung sino, hindi ko na kailangang sabihin. Sige, mauna na ako. Isasama ko itong rebelding anak para turuan ng leksyon. Lolo, hindi ko ninakaw ang susi ng mga lihim ng korporasyon. Nalaman kong nakuha ng tatay mo ang susi, kaya ginamit ko ito para makipagtulungan kay Shu Zeheng. Fan, anong pinagsasabi mo? Nalaman ko lang na nakuha ng tatay mo ang susi ng mga lihim ng korporasyon, kaya ginamit ko ito para makipagtulungan kay Shu Zeheng. Anong mga kasinungalingan ang pinagsasabi mo? Talagang mahirap baguhin ang inyong masasamang ugali. Kayo, lumayas kayo sa pamilya Su. Lolo, nagkamali po ako. Patawarin niyo na ako ngayon. Lolo, nagkamali ako. Patawarin niyo na ako ngayon. Tatay, nagkamali lang si kuya. Kaya niya yan nagawa. Shen Yumei, ikaw na malupit na babae. Huwag mo na akong sisihin sa mga mangyayari. Wei, nakuha mo na ba ang susi? Oo, nakuha ko na po. Jo, kailan po ba natin paalisin ang walang silbing Su Qinghe na yan? Si Su Weiwei may gawa. Siya ang nagnakaw ng susi ng mga lihim ng korporasyon. Hindi ako kasali. Lolo, pinilit niya lang po ako. Sabi niya, kung hindi ko raw siya susundin, palalayasin niya kami ni Mama sa pamamahay. Lolo, alam ko pong nagkamali ako. Pwede po bang huwag niyo akong itakwil mula sa pamilya Su? Lolo, alam ko pong nagkamali ako. Pwede po bang huwag niyo akong itakwil mula sa pamilya Su? Dahil sa kaganakaw ni Su Weiwei, nalugi ang kumpanya. Ang parusa ay kamatayan. Naku, Itay, bakit ba ganyan ang kinikilos mo? Ikaw na walang silbi.
Talagang papatayin kita ngayon. Ang masasamang gawa ay sisira sa iyo. Kasalanan mo ang lahat ng ito. Ilang beses ko bang sasabihin, huwag mong guluhin si Lin Fan, hawak niya ang tanda ng dugo. Sumusunod din si Xueyu sa kanya. Hindi pa't malinaw na babagsak ang pamilya Xu. Sige, Itay. Nga pala. May asikasuhin pa ako, mauna ka na. Hey! Uy! Ikaw! Naku po! Patay na ako! Wala na! Patay na! Patay na! Ang ibig kong sabihin, wala nang pag-asa. Hello? Ay nako. Mayroon akong importanteng bagay na kailangan kong ipagawa sa'yo. Sige, kaibigan, magkikita tayo. Kailangan ko ang iyong tulong upang tuluyang mapabagsak si Su Jing. Sa pamilya Su, wala akong anumang interes. Kalahati lamang ang aking target. Oo, alam ko, subalit pareho nating nauunawaan na hindi madaling kunin ang tanda ng dugo na nasa pag-iingat ni Lin Fan. Kung ganoon, ang ibig mo bang sabihin ay ang kahinaan ni Lin Fan ay ang pamilya Su? Ganun ba? Kung gayon, sige. Ano? Ang pamilya Xu, marami silang inagaw na proyekto. Mukhang merong isang taong hindi na makapaghintay o makapagpigil. Ano bang nangyayari? Kinuha ng mga Xu proyekto natin. May nagmamadali yata. Nagtatanim ba ng galit si Xu Jinghang dahil sa dati kaya siya gumaganti? Huwag mo isipin may pag-asa bukas. Hindi ka maniniwala hanggat hindi nakikita ang patunay. Nais mong galawin ang babae ko. Lin Fan, hindi mo ako magagalaw. Hindi ka palalampasin ng mga taong nasa likod ko. Hihintayin ko na lang ang mangyayari. Ang pamilya Xu, paalisin sa Jiang City. Opo, Lin Fan, Lin Fan, Lin Fan. Nagkamali ako. Patawarin mo ako, Lin Fan, Lin Fan. Kuya Lin, ikaw. Ang walang silbi. Buhay ka pa pala. Ikaw, lumuhod ka at humingi ng tawad. May oras ka pa, sinasabi ko sa'yo. Lin Fan, hintayin mo lang ako. Lin Fan, humanda ka sa akin. Ako. Ilang beses ko bang sinabi sa'yo, huwag mong gagalawin si Lin Fan. Hawak niya ang tanda ng dugo, pati ang Snow Jade sumusunod sa kanya. Gusto mong pabagsakin ang pamilya Xu, hindi ba't madali yon para sa kanya? Hindi kita patatawarin, Lin Fan. Balita ngayon, ang pamilya Xu nagdeklara ng pagkalugi. Pati pamilya Xu bumagsak, ang galing talaga ni Lin Fan. Bakit ba nagkaanak ako ng ganito kawalang kwenta? Ngayon, wala na ang shares sa kumpanya, ang posisyon bilang presidente, lahat wala na. Baka ang susunod na ibigay ng matanda ay ang posisyon ng pinuno ng pamilya kay Su Xinghe. Bakit bibigyan siya? Si Lin Fan ay nasa likod niya bilang kanyang suporta at ang matanda mismo ang gumawa ng paraan para lutasin ang krisis ng korporasyon. Sa aking palagay, ang posisyon ng pinuno ng pamilya ay sa kanya na talaga mapupunta. Sa aking palagay, ang posisyon ng pinuno ng pamilya ay sa kanya na talaga mapupunta. Ang tagapagmana ng pamilya Su ay dapat lamang kay Su Xinghe, hindi sa iyo na isang walang utang na loob at walang puso. Paano ako nagkaanak ng walang silbi na tulad mo? Itay, bakit mo ako sinipa? Paano ako nagkaroon ng anak na walang kwentang tulad mo? Dahil palagi ninyo akong minamaliit. Lolo, nagkamali po ako. Pagbigyan niyo na ako. Kung hindi, ipapakita ko sa inyo. Paano ko pinatalsik si Su Xinghe? Lin Fan, ang tapang mo naman. Huwag kang mangialam sa mga Su. Lin Fan, talagang nilakasan mo ang loob mong pagbantaan ako. Sa kahihiyang idinulot mo sa akin ngayon, sisiguraduhin kong babayaran mo ito ng 100 ulit. Ang posisyon ng pinuno ng pamilya ay nararapat lamang sa akin. Kung hindi mo ito ibibigay, kukunin ko ito ng mag-isa. Lolo. Gising ka na pala, Ginong Su. Ano ang balak mong gawin? Lubhang matanda na si Lolo at matagal na siyang nagahari bilang pinuno ng pamilya Su. Panahon na para bumaba na siya sa kanyang posisyon.
Sa posisyon ng pinuno ng pamilya, pati lolo mo, kinidnap mo. Ikaw ang may kagagawan nito. Kung hindi mo ibinigay kay Su Qinghe ang posisyon ng Pangulo, hindi ko sana ito ginawa, hindi ba? Dahil yan sa wala kang kakayahan. Kahit anong sabihin, sa akin ang posisyon ng pinuno ng pamilya ngayon. Kumusta? Nakapag-isip-isip ka na ba? Kanino mo ibibigay ang posisyon sa pamilya? Hindi niya yan ibibigay sa'yo, Hank? Hoy, matandang hukluban, ayaw mo bang makipag-usap ng maayos? Huwag mong isipin na dahil lolo kita ay hindi kita kayang saktan. Ikaw na matandang hukluban ka. Ayaw mo talaga sa madaliang usapan, ano? Huwag mong isipin na dahil lolo kita, hindi kita kayang saktan. Hayop. Hayop ka. Pati sarili mong lolo kaya mong saktan. Dalhin siya. Tay, anong nangyari at naparito ka? Baka kapag hindi pa ako pumunta, itong mga buto ko ay malapit nang mapunta sa hukay. Dad, ano bang sinasabi nyo? Mabubuhay pa kayo ng matagal. Pero may gustong pumatay sa akin. Sino? Sinong gustong mamatay ka? Papakain ko. Ang mabuti mong anak na si Su Qinshu, para sa posisyon ng pinuno ng pamilya, gustong-gusto niyang patayin itong matanda. Ipasok ninyo siya. Asakluluhan ninyo ako. Ama, hindi kaya nagkamali lamang kayo ng hinala? Hindi niya magagawang gumawa ng ganong klasing bagay. Ama, tulungan ninyo ako. Ama, hindi kaya nagkamali lamang kayo ng hinala? Hindi niya magagawang gumawa ng ganong klasing bagay? Ang aking anak. Minamanipula ka pa ni na Lin Fan at Su Qinghe? Ano ba si Lin Fan para magyabang? Nagtitiwala sa kapatid, hindi sa sarili. Nandito ako para ipaalam lang na ang isang taong walang utang na loob ay dapat parusahan. Ikaw, lumayas ka sa pamilya Su. Hindi na kita kinikilala bilang anak. Ako ang tunay mong anak at siya ang tunay mong apo. Patawarin niyo na kami. Wala akong anak na tulad mo at lalong wala akong apo na tulad niya. Lolo, ingat po sa katawan. Alisin niyo sa paningin ko ang mga sagabal na yan. Oko. Itay, pakiusap. Patawarin niyo na po ako. Itay, pagkalooban niyo po ako ng kapatawaran. Talagang handa kang gawin yan? Oo, basta tulungan niyo akong makabalik sa pamilya Su at makuha ang posisyon ng pinuno ng pamilya, lahat ay gagawin ko. Kung maaga kang naging determinado, di ka sana humantong sa ganito. Sinong mag-aakala na ganun katigas ang puso ng matanda? Hindi niya inalintana ang dugong buo namin. Wala na akong mawawala, kaya't kailangan kong sumugal. Ang pagbabago ngayon ay nakasalalay kay Lin Fan. Kung makukuha ko ang tanda, hindi ba't magiging madali na lang ang lahat ng gusto mong gawin? Napakalahalaga ng tanda ng dugo. Bakit naman nga ibibigay yun ng kusa? Paano kung meron tayong mas mahalaga pa kaysa sa tanda? Ang ibig mo. Ang kahinaan ni Lin Fan ay ang pamilya Su. Para kay Lin Fan, si Su Qinghe ay tiyak na mas mahalaga pa kaysa sa kanyang sariling buhay. Dahil dito, kikidnapin natin si Su Qinghe at gagamitin siya upang takutin si Lin Fan para pilitin siyang ibigay ang tanda ng dugo. Sige, gawin natin yan. Huwag ka nang tumalag. Papuntahin si Lin Fan dito. Isasama ko kayo sa kabilang buhay. Ginoong Li, wala na akong madaanan. Sa'yo nakasalalay kung makukuha natin ang pamilya Su. Huwag kang mag-alala. Sa sandaling makuha ko ang tanda ng dugo, ang pamilya Su ay madali ko nang makukuha, hindi ba? Qinghe! Qinghe! Si Qinghe! Nasaan ka? Nasaan na kaya si Yazi? Lin Fan, hawak ko si Su Qinghe. Kung nais mo siyang iligtas, mag-isa kang pumunta sa mga guho ng East District. Lin Fan, talagang mag-isa ka nga at walang kasama nang dumating dito. Tama ba? Bilang panganay ng pamilya Su, napakasama mo. Ako ang masama, ikaw may gawa nito. Bilang panganay na anak ng pamilya Su, napakasama mo. Ako pa ang masama, ikaw ang nagtulak sa akin dito. Maayos na sana ang pamilya Su, pero mula nang dumating ka, lahat ng pabor na punta na kay Su Qinghe.
Ngayon, wala nang natira sa akin. Kasalanan mo ang lahat. Kayo ni Sukinsho ang gumagawa ng gulo. Sinong sisisihin mo? Huwag kang lalapit, Cho. Huwag kang gagalaw. Pakawalan mo lang siya kahit ano gagawin ko. Talaga? Kung ganon, ibigay mo sa akin ang tanda ng dugo ngayon din. Ikaw. Ang pamilya Su ay nakagawa ng ganoong kasamang bagay at ikaw ang nag-utos nito. 3 taon na, hindi mo siya nakuha at ngayon sinusubukan mo ulit siya. Ngayon, ang sitwasyon ay ibang-iba na. Ang paggamit ng tao para sa pansariling interes ay tiyak na magbubunga ng kabiguan. Hindi ba? Kamahalan, ang trono ng Snow Region. Ikaw ang hari ng rehiyon ng Niebe na uhaw sa dugo. Ano? Ikaw ang hari ng rehiyon ng Niebe na uhaw sa dugo. Ano? Ibigay ang tanda ng dugo at pakakawalan namin siya. Kung hindi, ipadadala namin siya sa impyerno. Ibibigay ba ang tanda? Ang tanda. Pakawalan siya. Bitaw. Sa wakas, nauha ko na rin ang tanda ng dugo. Ha 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 ha. Sa wakas, ang tanda ng dugo ay nasa mga kamay ko na. Sa wakas ay nakuha ko na rin ang tanda ng dugo. Ngayon, ang buong Snow Region ay sa atin na. Oo, Master, ako ito. Kunin niyo siya. Xing Megi, nasa akin na ang tanda ng dugo. Bakit hindi ka lumalapit? Xing Megi, isa ka ring nakakatandang pinuno ng Snow Beast. Nakita mo na ang tanda ng dugo, pero hindi ka pa rin lumuluhod. Akala mo ba makokontrol mo ang Snow Region gamit lamang tanda? Hindi ka pa rin luluhod sa harap ng tanda? Talaga bang inaakala mo na makokontrol mo ang Snow Region gamit lang ang tanda? Ang tanda ay para sa... Tama na, wala nang dapat pag-usapan sa ganitong tao. Binigay ko na ang tanda. Pwede na ba kaming umalis? Hindi. Hindi ba sinabing ang pagkuha ng tanda ng dugo ay nangangahulugang pagkuha ng buong Snow Region? Kung ganoon, walang sino man ang makakalabas ng buhay mula rito. Linfan, sino ang nagpahintulot sa iyong mamatay? Suot ko ang maskara ng trono at hawak ang tanda ng dugo. Sino ang makakaalam na ako ang may kagagawan nito? Kaya ang pagiging hari ay hindi lang tungkol sa isang simbolo. Tatlong taon na ang lumipas, pero ang galing mo ay hindi pa rin nagbabago. Bakit ba ang tindi ng pagpupumilit mo kung hindi mo kaya? Dito ka ba mamamatay? Ang buhay mo'y utang sa iyong amo na siya ring sumagip sa iyo. Ibalik mo ito sa kanya ng walang pagsisisi. Paumanhin siya. Siya ang nagpabukas sa akin. Bago kita makilala, ang aking buhay ay puno ng patuloy na panganib. Ngayon, nagpasya akong hindi na maglakbay kung saan-saan. Nais kong may mainit na pagkain, may sindi na kandila, at may pagmamahalan. Mangyaring bigyan kami ng pagkakataong magkasama sa isang matibay na pag-iibigan. Magkasama sa hirap at ginhawa, papayag ka bang pakasalan ako para makasama ka habang buhay? Ikaw ang magiging pinakamakinang na perlas ng pamilya Jiang. At huwag kang mag-alala, mayroon ka pa rin naman sa akin, hindi ba? Kaya't huwag kang matakot. Mayroon ka bang anumang hiling?
Dati wala, pero ngayon gusto kong protektahan ng isang tao. Siguradong matutuwa siya kapag nalaman niya. Hindi pa niya alam. Sige, magpahinga ka rito. Dahan-dahan! Ako. Ayusin niya na. Linfan, sa tingin mo ba talaga para lang sa tanda ang lahat ng ito? Ha? Ano? Sa totoo lang, may iba pang tao sa likod ko. Master, hello, siya nga. Hindi ko akalain na pagkatapos ng maraming taon, hinahangad pa rin ng sarili kong kapatid ang posisyong ito. Hindi ko siya masisisi. Mas magaling naman talaga siya sa akin, pero masyado siyang malupit. Ngunit hindi ko inasahan na sa loob ng maraming taon, palihim siyang nag-aabang para bigyan ako ng isang nakamamatay na dagok. Dahil sa pagkakahawig niya kay Zue noon, ginawa niya itong tanda ng dugo. Sa katagalan, kumalat ang chismis na kung sino ang makakuha ng tanda, makukuha niya ang dugo. Gusto ko sana siyang makausap ng maayos. Ngunit hanggang ngayon ay patuloy siyang nagtatago at ayaw niya akong makita. Alam mo ba kung nasaan siya? Ako'y hindi kailanman magtataksil sa kanya. Hindi ko kayang banggain ang mga pamamaraan ng taong iyan. Itapon sa lungga ng mga lobo. Huwag, magsasalita na ako, magsasalita na. Sa lungga ng lobo. Huwag, sasabihin ko na ang lahat ng nalalaman ko. Anong nangyari? May virus sa ngipin at minamanman ang cell niya. Pakiasikaso na kaagad ito. Opo, sige po. Kapag napasa kamay ko na ang pamilya Shu, sisiguraduhin kong aapak-apakan ko ang pamilya Su. Ang ganda ng plano mo. Sino ka ba? Habang nandyan si Linfan, hindi uunlad ang pamilya niyo. Sino ka? Linfan! Anong ginagawa mo rito? Hindi ako si Linfan. Narito ako para patayin si Linfan.